Magandang umaga po. Dalangin ko na maligaya ang Pasko ng lahat. Welcome po sa ating devotion of the day na pinamagatang maliit na bagay. Minsan po ba sa buhay natin naramdaman o naisip nyo na iyong problemang nasa iyong harapan ay tila ba mas malaki sa kung sino ka? Kumbaga, higit sa kaalaman, kalakasan at kakayahan na meron ka, yung kinakailangan para ma-overcome itong problemang ito. Hindi po natin kailangan magpanggap at magkunwaring malakas sa harapan ng Diyos. Maaaring kaya natin nararamdaman na mas malaki kaysa sa atin ang problema ay dahil yun ang totoo. Na talagang napakahirap naman ng pinagdadaanan natin at hindi natin iyon kayang lagpasan. Pero yun ay kung wala ang Diyos. Kung wala ang tulong ng Diyos at kung dedepende lamang tayo sa ating sariling kalakasan. Hindi po natin kailangan i-downplay o i-underestimate yung sakit at hirap na nararamdaman natin. Mahalaga po na i-recognize natin yung totoong feelings natin. Pero, kailangan din po natin i-recognize that you have a God who is greater, bigger, all-knowing, and all-powerful, and that this God goes before you, behind you, beside you, all around you, and within you. Literal na covered ka. Tayo, literal na bakod at mahal na mahal. So yes, you can acknowledge that the problem is bigger than you. But you also have to acknowledge that you have a God that is bigger than who you are and whatever that is in front of you. So bakit ba hinahayaan ng Diyos na maranasan natin itong mga problema na tila ba mas malaki kaysa sa kung sino tayo? Ano ba ang importansya nito? Nag-a-add ba to ng value sa buhay natin? Una po, mahalaga na ma-experience natin itong ganitong klaseng mga struggles dahil reminder ito not to lean on ourselves too much and na tumakbo at makinig tayo sa Diyos kahit maliit man o malaki ang problema. At pangalawa po, nabanggit natin ang pag-acknowledge kapag mas malaki sa atin ang problema at lagpas sa hawak natin ito. Dahil kapag napagtagumpayan natin itong problemang ito, mas malinaw kung kanino dapat ang papuri. Hindi sa atin. Dahil na-recognize na nga natin na hindi natin yun kaya kung hindi sa Diyos. Kumbaga, the victory is ours, but the glory is His. Na maglilid po sa atin sa pangatlo na itong mga ganitong klaseng struggles, natuturuan po tayo nito na mas maging mapagpakumbaba. Na humble down tayo kasi mas nare-realize natin na kung wala si Lord, wala tayong magagawa. At kung mababasa po natin sa 2 Kings chapter 3, makikita po doon na ang hari ng Israel, ng Edom, at ng Juda ay nagsanib puwersa upang lusubin ang Moab. Yung Moab po kasi, nagrebelde po sila against sa Israel. At naglakbay po ang tatlong hari papunta sa Moab kasama ang kanilang soldiers. Napakahaba po ng paglalakbay. Ngunit, habang naglalakbay po sila, nawalan po sila ng source
of water. Which is napakahalaga po, di ba? Dahil kaya po natin mag-survive ng mas matagal without food kesa kapag nawalan po tayo ng tubig. Kaya po yung hari ng Israel, na-frustrate po siya. Sabi niya po sa 2 Kings chapter 3 verse 10. The Lord brought the three of us here to let the king of Moab defeat us. Familiar po ba? Ilang beses na po kaya natin naisip na kaya po tayo binigyan ng ganitong klaseng problema ni Lord ay para lang matalo tayo. Pero di ba po, God can't give us victories without battles. So going back to the story po, yung tatlong hari, nag-worry po sila dahil mamamatay nga naman po sila kung mas matagalan pa po sila na walang source of water, di ba? At pakiramdam nila, hindi pa nga nagsisimula yung battle against Moab, ay talo na po sila. Hindi naman po nila pwedeng pilitin na palabanin yung kanilang mga soldiers ng dehydrated. Siyempre, para po manalo sila, kailangan sapat yung lakas na meron yung mga soldiers nila. Kaya, ayun po, nag-worry sila dahil kahit 3 silang haring andun, parang wala silang magagawa. Kasi tubig po yun basic human need. Pero, yung sunod po na ginawa ng 3 haring ito after worrying, yun po ang key point ng ating devotion today na sana matutunan po natin lahat. Ang sunod po na ginawa nila ay they ran to God and listened to Him. So, tumawag po sila ng isang propeta ng Diyos na si Elisha. At wala silang naramdaman na hangin o naranasang ulan. Ngunit yung valley na kinalalagyan nila na puno ng tubig na more than enough para sa lahat. Napakabuti po ng ating Diyos. At hindi lamang yun. Sinabi po sa 2 Kings chapter 3 verse 18. But this is only a simple thing for the Lord, for He will make you victorious over the army of Moab. Parang sinabi ni Lord na, tubig lang ba kailangan nyo? Maliit na bagay. Ipagtatagumpay ko kayo sa laban nyo against Moab. Kailangan po natin ma-remind na complex and difficult things for us are just simple and easy for the Lord. And na maayos din ang kahit ano sa ating buhay. If we just do our part, listen to Him, and depend on Him. Don't underestimate your pain and difficulties, but also stop underestimating God and His love for you. Kahit gaano kahirap o kalaki pa ang kahit ano para sa atin, maliit na bagay lang yan sa harapan ng ating makapangyarihang Diyos. At kaya natin itong mapagtagumpayan dahil kasama natin siya. God bless po sa ating lahat. At please don't forget to like this video, subscribe on ANJC YouTube channel, and para po mas updated ang lahat, please like our Facebook page. Magandang araw po muli.